Hello guys, good morning. Today, October 25, 2024, 10 a.m. Okay, so meron tayo dito ng update sa ating CSB, Currency Strength Validator. So as of today, ito yung mga available na pwede nating i-trade, no? Si USD/JPY is strong pa rin and good for siya for long term, no? Pero upon checking dun sa ating chart, ay and ating other data na tinitignan ay meron ng sign na nagte-take profit na yung mga ibang traders at especially yung mga big players natin dyan, no? Nakikita natin yan. Then meron din tayo dito sa USD CHF, USD CAD. So USD CAD ay nagkaroon din ito ng another high or tumaas siya ulit. Pero meron na naman siyang supply sa taas, no, nakikita tayo. And AUD USD sa stall position tayo dito. And NCD USD. And yung Euro USD natin is not available, no. So currently nasa neutral siya. So anything na makita niyo po dito sa ating CSB na nagre-reflect, yan yung mga available, no. So kung pipili tayo kung alin yung mas magandang i-trade, so pwede natin itong tignan, itong top 10, no? Nasa taas meron tayong top 5 na bullish and then top 5 na bearish. So kung titignan natin yan, magre-reflect yan dito and makita din natin kung nasa ang part siya. Meron tayong major and cross pairs dito and dito naman sa side na to yung ating minor, no? Sa babang part naman siya. And we have also here yung ating commodities and cryptocurrency. So meron tayong dinagdag dyan na dalawa. So currently good to buy si gold pa rin and si BTC ay good din to buy, no? So yan yung ating reflection ng ating data as of this moment, guys, so upon recording this video, October 25, 2024 and 10:30 AM na. And yung available lang sa minor pairs natin ay CAD CHF. So yan yung. So kung pipili naman tayo kung alin yung mas maganda, so pili tayo ng mas strong, no? Ibig sabihin nun meron siyang mas magandang momentum. And kung titignan natin for the past, okay, meron din tayo ditong makikita. So nandyan, so CAD, sell, and ito yung kahapon, October 24. So meron tayong tatlong session na ina-update to. Meron tayong Asia, London. So makita nyo yan dito, this is a New York. So around 6 p.m. to and onward siya, no, yung New York natin. And then pag Asia, nag-start naman siya ng 7 a.m. to before 2 p.m. Pag London naman 2 p.m. and hanggang 6 siya, no? So mayroon pa siya matayong overlap with NY. So kaya nagkakaroon tayo ng additional momentum or volume doon sa area na yun. So kung titignan natin dito for the past, and kung i-validate natin siya dun sa ating chart, so makikita nyo kung ano yung trend ng market. So i-test natin, i-check natin dito, especially dito sa ating USD/JPY. So tingnan natin. So dito naman yan sa kabila. So ito yung CSB ko and ito naman yung chart ko, no. So makita natin dito, this is a 4-hour time frame. Ayan. So, meron tayo dito nakita na supply sa area na to and technically, based dito sa data na pinapakita niya, this is another take profit ng ating mga big players, no? So, tingnan natin dyan. So, kaya nagkaroon siya dito ng rejection. So, this is update is yesterday to. So, tingnan natin yan. Part na yan. So, okay. So, titignan natin siya sa mas mababang time frame within the day. Makita natin nagkaroon siya dito ng rejection dun sa supply na minarkahan natin, no? So, from there, nagkaroon siya ng pullback and based dun sa CSB natin, so pwede siyang magkaroon pa ng continuous momentum. So pwede pa siyang mag-continuous, no? So depende na yon sa mga data na lalabas na naman sa USD and sa other
data na tinitrade, ginagather natin, no, to identify those ways, no. So technically, kung titignan natin dito, meron pa siyang room or potential growth in the future. So pwede siyang lumabas dyan, and then magpo-pullback dyan, and then continuously. So pwede siyang magkaroon ng continuous momentum, no. Pero tinitignan din natin yung ating data, kung magbababa ba siya sa price, mag-retrace pa ba siya dito before tuluyang akyat, or depende yan guys sa mga data na maglalabas, especially sa economics, and dun tayo naka-base, and yung magre-react tayo based dun sa mga data na yon, at kung ano yung mga figures na ilalabas niya, and ano yung magiging bias natin. So yun yung sobrang napakahalaga in terms of data gathering and trading, and sobrang napakahalaga na naintindihan natin yung galaw ng market, how or why it is moving, ano ba yung nangyayari sa market, and alam natin yung narrative. So that would be all guys. Thank you so much sa pakikinig. See you sa another update.